Alam nating lahat mga tol, ang Pakistan ang pumapagitna o ang nagsisilbing mediator sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran. Subalit mga tol, kahit sila ay taga-awat o taga-pamagitan no, sa dalawang bansang nag-aaway, ibang klase din naman pala tong Pakistan kapag bumabawi sa kanilang mga tinuturing na kalaban. Tulad na lamang nitong pag-uusapan natin ngayon mga tol dito sa bagong balitang lumabas mula rito sa Net25. Sabi rito, 36 ang nasawi mga kapatid sa airstrikes ng Pakistan sa Afghanistan. Bakit nila ginawa ito sa Afghanistan mga tol? Yan ang ating aalamin ngayon. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Muli magbibigay po tayo ng reaction and commentary sa mga kaganapan, mga may init na balita nangyayari ngayon dito sa ating daigdig. Kung trip mo yung mga ganitong commentary and reaction, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, pag-usapan na natin to mga tol. Patay naman po ang hindi bababa sa 36 na katao habang nasa 106 na po ang sugatan sa Afghanistan mula sa inilunsad na airstrikes ng Pakistan sa nasabing bansa. Grabe no? Alam nyo mga tol, tatatak ang Pakistan sa kasaysayan kung sakasakaling magtagumpay ang peace deal sa pagitan ng Amerika at ang Iran. Kasi sila yung nag-initiate niyan mga tol. Initiative nila yan na maging mediator sila o tagapamagitan dito sa dalawang bansang to. Napakalaking bagay nun para sa ating daigdig dahil alam naman natin yung nangyayaring gera sa pagitan ng Amerika at ng Iran ay hindi lang sa kanilang dalawa. Apektado dyan ang buong mundo, ekonomiya ng mundo at dito nga sa Pilipinas nararamdaman natin yan, di ba? Kamakailan lang ang diesel natin mga tol umaabot ng 150 pero last time I checked, kahapon ata yun, nasa 68 pesos na lang dahil nga nagkaroon nga ng peace deal etong Iran at saka etong US. Well, hindi pa naman siya totally peace deal. Ano pa lang siya no, nasa memorandum of understanding pa lang siya pero dahil yun sa pamamagitan ng Pakistan. Pero this time mga tol, Pakistan naman ngayon ang nasasangkot sa mga airstrikes. At sabi nga rito sa balita mga tol, 36 o 36 na katao ang nasawi habang 106 na po ang nasugatan. Napakarami nun mga tol. No, dito sa airstrike na inilunsad ng Pakistan sa Afghanistan. Alam ko ang Pakistan gumagamit yan ng mga China-made weapons eh. No? Afghanistan naman ngayon ang kalaban nila. Tinamaan ng mga pag-atake ang ilang komunidad sa mga lalawigan ng Paktika at Kunar. Malapit po yan sa silangang border ng dalawang bansa. So may border nila. Nasira ang maraming bahay habang naipit sa mga gumuhong istruktura ang ilang residente matapos ang pambobomba. At wala rin pinagkaiba, di ba? Tulad sa Iran, tulad sa Israel, tulad sa Lebanon, yung mga residente, yung mga civilian, yun talaga ang naiipit. Kaya nga lagi kong sinasabi kapag pinag-uusapan natin ng West Philippine Sea mga tol, wag nating pakahangarin. No, wag nating hangarin, wag nating i-wish, wag nating naisin na makipaglaban tayo sa China, makipaggera tayo sa China, hindi dahil sa pro-China o kung kumakampi sa China. Dahil alam nyo naman, di ba, tutol tayo sa mga pinaggagawa nila. Pero ang sa akin lang, wag muna tayo sanang humantong sa ganong mga bagay. Kasi kahit na yung mga malalakas, mga higanting bansa, kapag ka nasangkot sa mga ganitong labanan, nakikita naman natin na ang unang-unang nagdurusa dyan yung mga sibilyan. Ano pa kaya sa Pilipinas? Diba? Ang dami nang problema dito sa ating gobyerno eh. Tapos sasamahan pa natin ng ganyan. O ayan o, tingnan nyo kung ano nangyayari, di ba? Balikan natin. Kunar, malapit po yan sa silangang border ng dalawang bansa. Nasira ang maraming bahay habang naipit sa mga gumuhong istruktura ang ilang residente matapos ang pambobomba. Iginit 36 yo. ng Pakistan na isinagawa nila ito bilang pagganti laban sa mga militanteng responsable umano sa sunod-sunod na pag-atake sa kanilang bansa. Militante. So parang ganito rin no, sa Israel laban sa Hezbollah, laban sa Hamas, laban sa
Houthi. Pero ngayon kasi pinakamainit ngayon yung sa Hezbollah, di ba? Hindi naman yung mismong Lebanon yung kalaban ng Israel kundi yung Hezbollah. So dito, ang sinasabi ng Pakistan, ito daw ay bilang ganti sa mga militante na sunod-sunod daw na umatake sa kanila. So ang ginawa nila mga tol, eto, no? 36 Afghans ang nasawi. Tapos 160 ang nasugatan dahil sa kanilang inilunsad na airstrike. Militanteng responsable umano sa sunod-sunod na pag-atake sa kanilang bansa. Target umano ng opensiba ang mga pinagtataguan ng mga Tehrik-i-Taliban Pakistan. Taliban, Eric, Taliban Pakistan, yung Taliban. Unang opensiba ang mga pinagtataguan ng mga Tehrik-i-Taliban Pakistan, isang armadong grupang matagal nang itinuturing ng Islamabad bilang seryosong banta sa pambansang seguridad. Oh. Binigyan diin ng mga opisyal sa Kabul na hindi katanggap-tanggap ang anumang operasyong militar ng ibang bansa sa loob ng kanilang teritoryo, lalo na kung mga sibilyan ang nagiging pangunahing biktima. Nagbabalari. Well, naiintindihan natin yun. Tama naman talaga na hindi katanggap-tanggap ang mga military operation ng ibang bansa sa kanilang bansa, lalo na't may nadadamay na mga sibilyan. Pero para naman doon sa Pakistan, hindi rin naman katanggap-tanggap yung mga pang-terrorize sa kanila ng ibang taga-ibang bansa din, no? At may nadadamay din ng mga sibilyan sa kanila. Pero ito yung pinagmumulan din ng mga hindi pagkakaunawaan. Kaya dapat hindi rin yan tinotolerate mismo nung Afghanistan kung meron talagang ganun sa kanila. Maliban na lang mga tol kung yan ay state-sponsored. Kasi may mga ganun din, di ba? May mga bansa na talagang sinusuportahan nila yung mga tinuturing na mga terorista ng United Nation, ng international community, 'di ba? May mga grupo na tinuturing silang ganong mga tao eh. Ngayon, ang kalaban dito ng Pakistan is yung Taliban na nakabase naman dito sa Afghanistan. Matagal na natin naririnig yun. Naalala nyo si Bin Laden, 'di ba? Alam ko ano yun eh. Member ba ng Taliban si Bin Laden? Correct me if I'm wrong. Sa palagay ko, parang ganun ata yung grupo niya, no? Matagal na yung Taliban na yan. So eto ngayon ang dahilan kung bakit inatake ng Pakistan etong Afghanistan. Yun nga lang, sad to say, tulad nga lang sinasabi natin, sa mga ganitong mga bagay, talagang ang pinakatalo rito is yung mga nasasawing mga inosente. Hindi natin alam kung dito sa 36 na to na sinasabing nasawi is may mga member ng Taliban na naging target ng Afghanistan kasi wala pa naman nababanggit, or baka lahat etong 36 na to civilian, residente, nadawit, pero meron pang 160 ang nasugatan. Hindi rin natin alam kung nasugatan lang ba yun, kung may malalang kalagayan, kung may critical na kalagayan. Pero yun nga talaga ang nagiging bunga o nagiging talaga ng gera. Na kung mga sibilyan ang nagiging pangunahing biktima. Di ba? Nagbabala rin ng Afghan authorities na pwedeng lumala ang sitwasyon kapag nagpatuloy ang ganitong uri ng opensibang militar. Yan ang babala ng Afghan authorities na pwedeng lumala daw. So pwede bang dumating sa punto na yung magiging magkalaban na rito is yung Pakistan at saka Afghanistan? Silang dalawa naman ngayon ng magagegera. So sino tatayong mediator? Diba? Kasi dito sa Amerika at sa Iran ang mediator Pakistan. Paano pag ang Pakistan na ang nasangkot ngayon sa ganitong mga klaseng labanan? Sino mediator? Amerika naman. 'Di ba? Parang ganito, yung Lebanon at saka Israel, ang mediator nila Amerika. Samantalang yung Amerika, kalaban naman nila ang Iran, 'di ba? Kumbaga parang ewan ko ba sa mga 'to? Ewan ko ba. Anyway mga kapatid, bilang mga taong nabubuhay dito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.